Magandang gabi sa inyo. Ngayon ay Thursday and today is the 12th day of September. Alam ho ba ninyo na ngayon ay kafiestahan ng the most holy name of, not Jesus, of Mary. Ang kabanal-banalang pangalan ni Maria. Sa mga Marian devotees, ito ay isang espesyal na araw para sa atin pagkatapos po just a few days after her birth, September 8. Ito si Brother June Banaag. Welcome po sa ating programang Dr. Love Radio Show until 11 o'clock in the evening. Mamaya meron tayong makakasama na pag-uusapan natin. Very important issue, no? Ito'y para mabigyan natin ng idea at informasyon ang lahat ng mga nakikinig sa programa natin kung paano natin maiiwasan ang suicide. Yan, di ba? Suicide Prevention Month. Itong buwan na ito ng September. Yan. Bakit ginawang September ang Suicide Prevention Month? Sapagkat tayo po ay nadidinig sa 92.3 Radyo 5 True FM sa buong Mega Manila at kasabayang napapanood at napapakinggan po sa Facebook page ng 92.3 True FM. Pakishare na rin po ang ating live stream ng ating episode tonight para tumanyag po ako. Tagal-tagal ko na sa radyo, hindi pa ako tumatanyag. Ano ba yan? Gusto ko palitan ng apelido ko para maging Tanyag. June Tanyag. Oh, maganda yun, di ba? Siyempre mga kapatid, follow, like, and share ang ating social media accounts. Ito po ay at Radyo 5 True FM sa X, formerly Twitter, Threads, Instagram, Facebook, at saka TikTok. And don't forget, subscribe sa Radyo 5 True FM YouTube channel. Yan. I-press lang po ang yellow button, yellow basket. At para sa mga nais maging bahagi ng programa at makibahagi sa programang ito sa pamagitan ng paglalahad ng inyong mga kwento ng buhay, kwento, kasaysayan ng buhay, kasaysayan ng tagumpay, problema na inyong pinagdadaanan ngayon, maaari po ninyong ikwento sa atin yan. Magpadala lamang po ng mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger o dili kaya tumawag po sa ating hotline sa 863-15788 at 863-16674. Medyo mahaba ang gospel natin ngayon, Jake. Kaya wala na muna tayong Fatima at pagbabalik ko natin, ihatid natin sa inyo ang Ebanghelyo sa araw na ito ng Huwebes. Pagkain pang-spiritual, mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang ating pagkain pang-spiritual sa araw na ito ng Huwebes, araw ng paggunita natin sa kabanal-banalang pangalan ni Maria. Ilang araw makalipas ang kanyang araw ng kapanganakan, ay ating ginugunita ang kanyang kahalagahan ng kanyang pangalan. Ang mabuting balita ay matatagpuan sa ika-6 na kabanata ng Ebanghelyo sangayon kay San Lucas, talata 27 hanggang 38. Sinasabi ko sa inyo na nakikinig. Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Gawan ninyo ng mabuti ang mga napopuot sa inyo. Sabihin ninyo ang mabubuti sa mga nanunungayaw sa inyo. Ipanalangin ninyo sila na umaalipusta sa inyo. Iharap mo ang kabila mong pisngi sa kanya na sumampal sa iyo. Huwag mong ipagkait ang iyong balabal sa kanya na kumuha ng iyong damit. Magbigay ka sa bawat isang humihingi sa iyo. Huwag mo nang bawiin ang iyong mga pag-aari sa kumuha nito sa iyo. Ayon sa nais ninyong gawin ng mga tao sa inyo, gawin din ninyo ang gayon sa kanila. Anong pakinabang ang maaasahan ninyo?
kung iniibig ninyo ang mga umiibig sa inyo. Ito'y sapagkat ang mga makasalanan ay umiibig din sa mga umiibig sa kanila. Anong pakinabang ang maaasahan ninyo kung gumagawa kayo ng mabuti sa kanila na gumagawa ng mabuti sa inyo? Ito'y sapagkat gayon din ang ginagawa ng mga makasalanan. Anong pakinabang ang maaasahan ninyo kung magpapahiram kayo sa kanila na inaasahan ninyong makakapagbigay sa inyo? Ito'y sapagkat ang mga makasalanan ay nagpapahiram din sa mga makasalanan upang sila ay tumanggap din ng gayon. Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng kapalit at ang gantimpala ninyo ay magiging malaki. Kayo ay magiging mga anak ng kataas-taasan sapagkat siya ay mabuti sa mga hindi mapagpasalamat at sa mga masasama. Maging mga maawain nga kayo, gaya rin naman ang inyong ama na maawain. Huwag kayong humatol upang hindi kayo hatulan. Huwag kayong magbigay hatol upang hindi kayo bigyang hatol. Magpatawad kayo upang kayo ay patawarin. Magbigay kayo at ito ay ibibigay sa inyo. Mabuting sukat, siniksik, niliglig, at umaapaw, sapagkat ang panukat na inyong ipinangsukat ay siya ring panukat na gagamitin sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. 9 minuto bago po mag-alas 10 ng gabi ngayong Huwebes ng gabi sa programang Dr. Love dito po sa 92.3 Radio 5 True FM. Tunghayan natin ngayon ang ating episode ng Pest to Pest, Hirit ni Dr. Love. Ito pong episode na ito ay itinampok kaninang umaga sa programang Face to Face sa TV5 mula Lunes hanggang Biyernes, alas 10:15 hanggang alas 11:15 ng umaga. At meron po itong replay sa Signal TV 1PH Channel 1 mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Narito ang ating episode ngayong gabi sa ating Pest to Pest, Hirit ni Dr. Love. Ang title po, Stop, Look, and Move On. Panoorin po natin. Kuya Joe, ano ho ang problema nyo at sinong inirereklamo ninyo? Dati ko pong kinakasama. Bakit? Ano nangyari? Kasi itong huli po, pinabutas, totoo siya may nakakita po kasi, pinabutas na po yung dalawang gulong ko sa pinanakaw yung helmet. Gulong ng motor. Gulong ng motor, dalawang gulong po. Gaano mo nakatagal na kinakasama itong? Almost 1 year po. Almost 1 year. Girlfriend, boyfriend kayo? Hindi po, nagsama po talaga kami. Nagsama. Okay. Hindi, pero hindi kayo, nag-live-in kayo. Opo, opo. Nagkaanak po ba kayo? Hindi po. May anak po Hindi. siya sa ano po. Sa una? Sa una po. Kuya Joe, sa isang taon na yon, bakit parang galit na galit ka sa kanya? At bakit niya sa tingin mo gagawin niya ang mga ganitong bagay sa'yo? Nung nagsasama po kasi kami, ang wala na pong ginawa silang maghipag. Puro inom. Dati po akong may mini grocery na naubos na lang po yon kasi wala nang ginawa. Bankrupt ka. Na-bankrupt po. Nang dahil sa bisyo niya. Opo. Pati ako natuto na rin uminom. Na uminom. Uminom, Oo, sugal. kasi ganyan talaga yung tendency eh. Pagka pinakisamahan mo, it's either ma-impluwensyahan ka or matanggal mo siya doon sa hindi magandang ginagawa, 'di ba? Okay, paano kayo naghiwalay? Ano ba ang pinaghiwalayan nyo finally? Itong huli po, bankrupt na po. Wala na akong naibibigay dun sa anak niya na dayo, pero lagi na mainit ang ulo sa akin. Tapos ang masakit po kasi, yung sarili kong anak, umalis po. Nakita nung bata, hindi ko na namalayan,
Pa, doon ako, sa kuya ko, doon ako magta-transfer. Sabi ko, hindi ko na nalaman ko na lang doon sa teacher, sa mga kamag-anak, yun nga sama ng loob na sa amin. Doon po, umalis yung anak ko. Ilan taon tong anak ninyo? 13 years old po. 13 years old. Nagkaroon ng sama ng loob sa inyo dahil ang Nakikita feeling niya po, niya... laging inom, gano'n. Oo, hindi na napabayaan Pati siya. ako natutong uminom magsugal. Minsan may ano yan, Kuya Joe, ha? Dahil kung tayo ay nasa tama namang edad at alam na natin ang mga gusto nating gawin, pero may mga taong may hina pagdating sa pag-ibig, ha? Tama po. So, pwede talagang ma-impluwensyahan. Ilang buwan na kayong hiwalay? Almost 2 months na. 2 months pa lang. Ako Ikaw yung- ba ay hindi nakapagpaalam ng maayos kay Len? Nakipaghiwalay ng maayos? Kasi baka pwede yun dahil baka kaya siya nainis sa'yo. Hindi, kasi ang huli namin, nag-request pa nga sa akin na bigyan ko anak niya ng diaper, gatas, load. Sabay sasabihin niya sa akin, may bago na akong kinakasama. Yun po yung masakit. May bago na akong kinakasama. Sabi niya. Opo, yun po sabi niya. Siya ang dating partner ni Joe na hindi pa raw maka-get over. Len, totoo ba to? Halika nga rito. Sinungaling ka! Sinungaling! 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 Kaya po sa Wartec po talaga yan. Sinungaling ka! Wartec. Len, totoo bang ginugulo mo pa rin si Joe kahit hindi na kayo nagsasama? Ang totoo po niyan, sinungaling yan. Bakit, Ate Len? Anong problema? Bakit sinasabi mong sinungaling? Nakipaghiwalay na po kasi ako sa kanya. Hindi niya po matanggap yung totoo. Yung totoo po yun na nakipaghiwalay na ako sa kanya. Siya po ang hindi nakamaka-move on. Sinisira niya po ako kahit saan po. Sinisira niya ako, pinapahiya niya po ako, binumura niya ako, sinisigaw-sigawan niya ako. Okay, pero 2 buwan pa lang kayong, sino ang nakipaghiwalay sa inyo? Ako po. Okay, so ikaw. Kuya Joe, ang totoo, sino Yung ba ang totoo. nakipaghiwalay talaga? Gaya po ng binanggit ko, nung sinabi niya na mayroon na sa ibang kinakasama, after ko na magbigay ng gatas, diaper sa mga anak niya. So, Ate Len, kung wala ka ng pagtingin, ang dating kasi sa amin na sinasabi ni Joe, ay kinahuyan mo pa rin siya, pero may kinakasama ka na pala. Totoo ba ito? Wala naman po akong kinakasama kasi nasa ibang bansa po yun. Siniraan po niya. Pero sinabi mo sa text mo na meron ka na. Ayaw ko na po sa kanya kasi siloso po siyang sobra. Siloso po siyang sobra. Okay, Lagi pero- po niya akong, pinapaya po niya ako lagi, kaya iniwan ko na po siya. Yung ugali po niya, ayaw ko, masama po. Demonyo po yan eh. Demonyo ang ugali mo! Bakit hindi ikaw nagreklamo kung sa tingin mo nauna ikaw po ang siya eh. tama? Nauna siya. Dapat po ipabarangay ko yan. Iniisip ko naman, Wartec po kasi sila. Wartec po sila, lalo yung hihipag niya. Yun po, ayaw ko kasi ng gulo. Kasi kilala po ako na tahimik na tao lang po. Nagkasama po kami, doon na nagkagulo-gulo buhay ko. Kasi wala nang ginawa, laging inom. Ay, hindi po. Kaya po ako nagiging war break kasi po yan, pag hindi pinagbibigyan, inaharas po ako niyan. Anong mga pagbibigay? Ano yung mga hindi pinagbibigyan, Ate Len? Katulad ng... Sa kama po. Kuya Jojo, totoo ba to? Ganyan po ang utak ng mga yung lagi kasing lasing yan eh. Natuto Kaya lang di po na- ako di na- maglasing dahil din po sa kanya. Bago po Kasi kami lagi po siya nakakilala, nagsiselos. kasing na po yan. Bago po kami nakakilala. Natutuwa Saan ba po kayo ako sa nagkakilala? pagsiselos niya. Dati po ko silang customer. Nung kinakasama niya pong engineer, Oh. customer ko lang po dati yan. Saan? Sa tindahan mo. ko. Okay. Ngayon, nung time na po ng pandemic, walang project yung engineer, hindi nakabalik sa abroad. Lagi kinaibigan ako, doon nangungutang sa tindahan ko, umaabot ng 30,000. Sino? Eto, si Len. Opo. Yung engineer hindi. Sila ang dalawa. Ay. Hanggang sa kinuha niya yung loob ko, lagi nandun sa tindahan. Yung ginagawa niya sa akin, ginawa niya rin dati doon sa engineer. Lagi niyang inaaway.
Lagi niyang inaaway, gumawa siya ng dahilan, sinisiraan niya yung engineer na yun din ginagawa niya sa akin. Nung wala na ako, boy na ako, wala na. As in, wala na. Okay. Nung napurdoy ka, kasi napurdoy yung engineer, Opo, sinasabi kasi mo. hindi nakabalik. Hindi nakabalik. So Opo. ngayon, nung ikaw naman ang purdoy, Yun. inaaway-away ka na. So, sorry, Ate Len, ha, kasi ang hirap deny kaliwat kanan. Hindi natin inaamin. Hindi naman talaga kailangan aminin kasi syempre kahihiyan natin yon. Kaya meron tayong laging mga testigong kasama or kaibigan para magpapatunay. Totoo bang si John naman talaga ang may babae? Sinasabi Meron po mo? siya. May babae si Jo nung kayo yung nagsasama o ngayon lang to? Meron din po yan. John, nang babae ka ba nung panahon na nagsasama kayo? Hindi po. Takot nga ako dyan, paano mo ba? Nagalit po siya, hindi po niya matanggap, nahihiwalayan ko na po siya. Kaya ginawa po niya, tinawagan niya po, text po siya, chat, doon po sa jowa ko doon, siniraan niya po ako, hindi na po ako pinansin, hindi na po ako pinadalang pera kasi siniraan niya po ako, na wag na daw po akong padalan. Kasi gusto ko na rin pong humiwalay sa kanya para doon na lang po sa jowa Kasi ko. fordoy na po eh. Hindi po. May gusto ka kasi dyan, kaya ka nagsisinungaling. Ikaw, sinungaling! Sinungaling ka, sinisiraan mo ako, magkasama tayo. Sinisiraan mo! tayo. Sinisismis mo kami, di ba, na may relasyon? O may relasyon naman kayo, bakit ka umaangkas Paano mo sa nasabi motor yun? niya? Magkaangkas lang sa motor, may relasyon na? Oy, bakit nakaya ka sa kanya? Ba, siyempre, malalaglag ka po. Ay, ba't ka makaya ka? Nagbabalitaan! Kaya harapin mo, face to face. Harapin mo, face to face. Ate Donna, maaari mo bang ikwento sa amin ang nakita mo habang nagtatali ka ng buhok? Opo. Kasi po, Okay. nung magkasama Oo, kaya kami niyo. niyan, sa time nung sumba na yon, nasa labas po kami. Magkasama kasi magkaibigan nga po. Kailan kami lang dati. ito? Mga 2 weeks na po siguro yun. 2 weeks na. Tapos may kausap yan sa phone. Hindi niya alam naka-loudspeaker siya. E narinig ko sabi nung kausap niya, saan po yung banda yung motor? O ano ibig sabihin nun? O, di ba? So narinig mo na parang may kausap, May kausap sila siyang tungkol lalaki sa po. motor saan nakaparada. Opo. So parang sinasabi mo na meron silang krimen na gagawin dun sa motor. May plano, may balak. Ate Len, totoo ba yan? Sol-sol ka kasi dyan. Ay, nako. Kasi libre yung angkas mo. Baliktad. Siguro, inaangkas ka rin. Pati sa kama, kinaangkasan ka rin. Pag-ibig talaga, no? Complicated na buhay. Pero kahit na gano'n, ang sarap pa rin umibig. Di ba? Si Joe, may plano ko bang magkabalikan kay ni Len? Hindi na po. Ang mas malaga po sa akin yung anak ko at maibalik ko yung nawala sa akin. Okay. Len, wala ka ng plano na magkabalikan pa kayo? Sayang naman yung pinagsamahan niyo. Hindi na po, basta tantanan niya na po kami. Tantanan niya na po ako, wag niya po kung siraan ng siraan. Okay. Well, ito yung kaso ng mahirap bumitaw, no? Minsan, hindi ko sinasabing si Len, minsan may mga pagkakataon na ganyang sitwasyon na gustong to get even, makaganti nung isang nasaktan, nung isang iiwan, gumagawa ng bagay na ikasasama ng loob ng kaniyang dating karelasyon. Mayroong ganong pagkakataon no? Ganyan talaga nagmamahal Minsan pagka yung matinding pagmamahal mo sa kanya, napalitan ng matinding galit. Ganon, parang gusto mong just to get even, makaganti ka lamang. Len, anong pinagkakakitaan mo ngayon? What's your story, ha? Anong hanap buhay mo ngayon? Wala pa po ngayon kasi Ngayon, wala siniraan pa. po niya ako Ikaw Hindi pa lang ikaw may kasama. talagang, ikaw talaga, Joe, ang may kagagawa ng lahat, At ngayon si Len, sabi ni Len, gusto niya magkabalikan na lamang sila nung kanyang dating boyfriend. Yung ba yung engineer, Len? Nagbibigay din siya sa'yo. Nagbigay po yan. Nagbigay po yon. Siniraan niya po nga ako Oo. Kung Hindi na po, siniraan, sinabi po di niya, hindi tuloy wag na sana po yung ako padalahan. pagbibigay sa Sigil ko kanya. na po kasi nakukonsensya na rin po ako. Tama Dapat na po, hinayaan niyo na lang po Sabi ko kami. tama, Hinilaan natigilan niyo mo lang na. po ako. Kawawa yung tao. Sana siya na po Nahirapan tuloy yung nakamove tao. on. Pinabayaan Nahirapan niyo tuloy na si lang Len ako na makakuha dun sa engineer. Sinisiraan mo
Dapat kasi patuloy na yung suporta ng engineer sa kanya. Kaya nga gusto niyang balikan yung engineer. Di ba? Well, anyway. Len, siguro mas maganda, umisip ka na lang ng hanap buhay na regular na maipagmamalaki mo na sinuportahan mo talaga yung anak mo. Huwag mo nang iasa ka engineer. Di naman anak ni engineer yun. Nagtitinda-tinda naman po ako eh. Hanap ka na lang ng trabaho na regular na susweldo ka. At saka, isang bagay lang, Glenn, huwag ka magagalit ha. Inoobserbahan ko lang, napakahirap mong maging kapartner sa buhay. Hindi po, sinungaling lang po yan. Ganyan ang pag-ibig talaga. Nako, mga kapatid na mga nanonood ngayon, pag-aralan niyo po, huwag na muna tayong magkubit sa isang tao at magli-live-in tayo kung hindi natin kilala ang ugali at mauuwi lang tayo sa sakit ng ulo. Para sa iyo, Joe, isang bagay na lang maipapayo ko sa iyo, ha? Iligtas mo ang relasyon mo sa iyong anak na lumalaki na naghahanap ng father image. Mas importante ang anak mo kaysa kay Len, kaysa kanino man sa mundo. Opo. Yun ang buuin mo. Maraming salamat, Mama Carla. Maraming salamat, Dr. Love. Walang anuman, Mama Carla. Yan ho talaga ang totoo. Ito naman kasing babaeng ito ba't iniaasa na lang yung sa masasahod galing dun sa engineer, may karelasyon siya, tumatanggap pa siya sa engineer. Di ba? Asa naman yung nakakaharap ka sa salamin sa umaga na alam mong meron kang inuutakan. Hay, naka! Overtime tayo. Oras natin, ganap na ang alas 10:05. Right, we have 18 minutes after 10. Tayo po ay nasa pangalawa tuling bahagi na ng ating programa. Bago ko introduce sa inyo ang ating panauhin, bigyan daan ko lamang yung mga nag-text sa atin. Maraming salamat po sa Rizal, Laguna, si Lauren Asigurado, Engineer Mercy Santos ng Pasig City, Priscilla Naldo, Jezebel Villasoto Lurin, Lilian Panaligan Buen ng Parañaque City, Flaviana Rumbawa. Magandang gabi ho. Buhat sa Tokyo, Japan, si Andrea Enomoto ng Tokyo, Japan. Sa San Pedro, Laguna, Susan Reyes Montinola, Jezebel Villasoto Lurin, Vangeline Santos, Gregoria Romero, Emerson Alvarez ng Cainta, maraming salamat. Adela Ahonen ng Finland. Magandang gabi sa inyo at Alani Hungko ng Kuwait, Shari Picho ng Seattle, Washington, Marvin Sandro Riabad ng North Caloocan, Chato Sakluti na tagapakinig ng programa ito since 1997. Is it? Oh, 1997. Tama ba yun? Oh, nang bumalik ako rito, nalimutan ko na. Hanggang ngayon. And Sally Estabilio Rogeria, Carmelita Lina Neira ng Hong Kong, buhat sa Brussels, Belgium, si Lynn, ay binabati natin ng magandang gabi. Happy birthday to our beloved PBBM tomorrow. Ha? Bukas ba ang birthday ni Bongbong Marcos? Jake? Bukas ba? Kahapon? Ang birthday niya? Hindi ako in-invite. Ba't gano'n? Magtatampo ako niyan. Oo, hindi ako in-invite. Dapat kasama ako dyan. Alright. Ito po. Mahalaga ito ang ating pag-uusapan ngayon at sapagkat mahalaga ang pag-uusapan ay kumuha po kami ng resource person na hindi ho namin sinisigawan dito. Kagaya sa Kongreso. Diyan sa Kongreso kayo talaga ang tatapang ng mga apog nyo talaga. Parang mga Diyos ang mga congressman doon. Nag-i-invite ng resource speaker pagkatapos sinisigaw-sigawan, tatakutin ng contempt. Anyways, tayo napunta doon. Ang ating panauhin po at ang ating tatalakayin ngayong gabi, sapagkat kinikilala po ang buwan ng Setyembre bilang Suicide Prevention Month. Suicide Prevention Month. At para mas maunawaan po natin ang tungkol dito at ang mga dahilan kung bakit may mga suicide incidents
Kasama natin ngayong gabi ang isa sa mga iginagalang sa Trio Tagapayo na familiar ang mukha sa inyo, hindi lamang po sa programang Face to Face, sa dami ng programa dito sa Radyo 5 nagkalat din po siya. Mas marami siyang racket kaysa sa akin. Let's welcome Dr. Camille Garcia, ang clinical psychologist po natin. Hi, magandang gabi, Dr. Love. It's so nice na ma-invite. First time alive. Nagkasama tayo rito. Oo nga eh. Oo. Dapat sa susunod sabihin natin kay Attorney Attorney. K. Para tatlo tayo dito. Marami tayong pag-uusapan. Kabilahin natin si Attorney. I'm glad nagkaroon ka ng panahon na makasama namin dito. Pinilit ako ni Jake. Ang totoo niya, talaga miss na namin yung isa't isa. Oo. Kasi sobrang tagal na rin. Tagal Una na. tinanong ko, Zumba. Tapos sabi niya, hindi, live. Tapos sabi ko, sige, pupunta ako. Oo nga. Tinatanong ko kung pwede mag-zoom na lang para hindi ka na masyado ma-istorbo. Ay, hindi, okay lang. Sabi niya, okay lang daw on live eh. Sabi ko, sige, miss ko na eh. Anyway, pag-usapan natin. Itong suicidal tendencies ng tao, itong buwan na ito, ginagawang the WHO makes us aware of the problems. Mataas pa ba, doktora, ang bilang ng mga nagsusuicide dito sa Pilipinas? Siguro sabihin na natin na mas naging malawak yung age group. Kasi before, mas malaki yung sinasabi na ang adult, especially yung mga seniors, ang mas nagko-contemplate on suicide. Oo. Pero ngayon, pabata ng pabata. In fact, meron tayong dalawa na nakalagay talaga na nakatala na 7 years old. My God! 7 years old. Talaga? Oo. Tapos dalawa yon. It happened about prior to pandemic isa, tapos itong pandemic isa din. 7 years old? 7 Naisip years. na nila yan? Oo, yun na nga, nakakalungkot. Natuloy ba yung kanilang plano ng Actually, pagsusuicide? oo. Anong ginamit nila? Big T. Oh my Nag-big T. God, ano Kaya ba mas yun? Kaya mas nakakalungkot. In fact, nung naging 11 years old nga, na yung first time na nalaman kong 11 years old and talagang nag-big T, ang sagot lang, it's because of poverty. Parang sabi ko, poverty lang, magiging ganyan na yung kaisipan nitong batang Oo, ito. oo. Definitely, parang it goes beyond poverty eh. Parang Oo. imposible. Pero sa 7 years old, yung isa doon, natakot sa magulang dahil kasi masyado expectations na ang gusto, palaging mataas yung grades Yung niya. grades, oo. Yun. Siguro nga, may kanya-kanyang dahilan eh. Pero sa ganitong napakabatang edad, parang hindi ako makapaniwala na magsusuicide sila. Totoo. Parang yung isa, hindi ko nga masiguro kung accidental death yan kasi yung isa, barel eh. Really? Oo. My God. Doon sa mga may edad na, yung mga matured na, karamihan ng mga dahilan ng suicidal tendencies na? Ang karaniwan usually because of, sabihin na natin, of loss of a loved one, o kaya naman kasi retired na sila, wala talaga silang nagagawang trabaho or whatever. Kaibang-kaiba doon sa dating buhay. Oo. Ang nangyayari, parang they feel Useless. worthless. Oo. Tapos at the same time, parang napaka-hopeless na ng buhay nila. They feel so alone, walang dumadalo sa kanila. So yun, iba, ang nagiging tendency pag sa ganon, it's either talagang unti-unti ayaw nilang kumain. They succumb to depression. And sasabihin mo, na-depressed lang, nagkaganyan na. It happens. It happens, Dr. Love, na merong iba na hindi na kumakain. Tapos biglang sobrang nangangayayat. So, akala mo tuloy medical condition pero actually it's because of depression. Talagang yung self-care hindi na talaga ginagawa. And ayun, eventually Psychological na talagang I was talking to Laila Chicadora kanina. Sabi ko, parang ang hirap isipin na magsusuicide ka. Ang kinatatakutan ko rito, hindi yung buhay ngayon. Yung pagsusuicide mo, matatapos yung problema mo rito. Pero, para sa akin mas malalim pa rin yung spirituality that there is life after death at doon, mas lalong delikado ang pwesto mo. Siguro doon yung nagkukulang tayo. Kaya nga pag tinatanong, kasi kanina, Dr. Love, they were working on policies about yung community-based na
crisis intervention for suicide. Buong araw 'yun eh. Itong Oo. ano na 'yan, activity na ginawa ng DOH tsaka ng parang yung lahat ng regional. Tapos and then parang sinasabi nila, sige kung meron kayong mga bagong options na pwedeng gawin para sa maging community-based program ng suicide prevention, inaano nila. So, basically, ang nagiging problema siguro pagdating dito, one is yung pag tinanong natin, yung spirituality side, Oo. kulang eh. Kulang. Kulang. oo. It's not about religion. Yung spirituality na involved dito, parang ano ba, ba't mo ba ginagawa yon? Ang sa akin, isa rin na very alarming on our part. Kasi meron sa New Age psychology, sinatawag na, syempre, di ba, nag-evolve talaga ang psychology. They may, this particular na parang nire-raise nila na suicide is an option. Ay, parang ganoon. Kaya nga nakakalungkot dahil kasi parang merong ibang bansa na dahil kasi alam naman daw nila na terminally ill na daw ito, parang akala mo euthanasia pero nagpupunta sila sa korte para ituloy yung suicide nila. Oh, I remember when I was in California several years back. Dr. Kardashian ba yun or something na pamilyar na very popular na yung euthanasia na tatawagin mo siya, pupunta sa bahay, bibigyan ka, papatayin ka talaga. Ano? That's the real story. Tutulungan ka niya na matapos na yung buhay mo, whatever it is. So, sa akin dito, yung spirituality sa mga pastor, sa mga pari, sa mga ministro, I think malaking bagay ito kung mabibigyan din natin, ano? Yes, definitely. Oo, kasi yung, ang palagay lang nila kasi yung pagkatapos ng buhay na ito, tapos na. Totoo yun. Dahil kasi ang nagiging problema rin, Dr. Lab, pag tinanong kasi, pag mental health programs, sino bang involved? Gobyerno lang ba? LGU lang ba? Mga NGOs lang ba? Siguro dapat pagdating sa ganyan, kasama na rin ang simbahan. Oo. Kasi, syempre sa isang barangay, di ba, may mga parish, sa mga churches, or kaya sabihin mo, kung hindi man Catholic Church, yung mga talagang mga may ministry na gano'n, siguro they have to be involved also. Dapat, oo. Dahil kasi kung involved sila sa ganyan, kagaya nga ng sinasabi nila, ano ba yung triennial na ang tawag to, theme ng WHO about itong suicide prevention. It's about starting a conversation. Malaking factor kasi pag sinabi mo na yung narrative ng suicide is yung makipag-usap ka. Oo. Kasi once na makipag-usap ka, kuminsan naman nakatahimik lang ganun pero kinibo mo. Baka all the time yung tao na yun nagko-contemplate on committing suicide pero binati mo siya. Oo. Tapos sinabi mo, hindi gusto mo kumain ka, parang tatayo yun. Makakalimutan niya ngayon Right. kasi pwedeng, syempre, he's so confused. Remember, hindi ito tungkol sa emotional na dating lang na problema. Palaging iisipin natin, involved dito ang ating brain, ang ating mind, kung ang yung mindset mo, gusto mo talagang gawin yon. So, Oo. pwedeng maiba siya dahil kasi may nakausap siya. Parang sa depression din, doktora, di ba? Yung kadalasan, ang pinakamagandang paraan ng pag-approach para makatulong ka dun sa isang taong depressed, may depression, yung kausapin mo siya, magkwento sa iyo. Totoo To make yun. him open up. Totoo yun, Dr. Lab. Unang-una kasi, tatandaan natin, when you contemplate on suicide or yung mag-a-attempt ka, nagdumaan yan sa phase ng depression. Oo. So, maaring akala nyo, hindi imposible yung sabihin nyo na right there and then dahil kasi nagkaroon ng break up or kaya doon pa lang mag-iisip. Hindi, pwedeng matagal na niya naisip yan na may depression na siya. Nagko-contemplate na siya. na siyang ganun. Oo. So, parang ito timing. Di ba? Oo, Parang gano'n. oo. Ito na yung panahon. Oo, pwedeng ito yung sasabihin na maging dahilan kung bakit ako gumawa ng ganito. Oo. Hindi mo sasabihin na matagal na niyang naiisip yun. Pero, come to think of it, pag titignan mo, ang dami na palang red flags, pero hindi iniintindi, hindi na-acknowledge. Alam mo yung red flags na yan, gusto ko madinig. Ano ang mga signs na ang isang tao ay maaaring nagko-contemplate ng pagsusuicide? Anong mga suicidal tendencies? Anong po pwede naming makita dito sa taong ito? Yung signs of depression, na nanahimik ba sila? Ayaw makipag-usap sa tao? Pero
doon sa stage ng paghahanap ng paraan para isakatuparan yung suicide, ano ang mga dapat naming hanapin sa isang tao. Babalik po ang programang ito at kung mayroon kayong katanungan, maaari po kayong magpadala ng inyong mensahe sa ating programa. Pwede ko kayong magpadala ng mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger o kaya po mag-comment kayo sa ating live stream. Itatanong natin kay Dr. Camille Garcia ang inyong mga katanungan. Babalik ang programang ito, ganap na ang alas 10:31. Maraming salamat. 10:32. Parang kulang ang oras natin, ha? Sabi ko kay Doktora, 10:45, pawawalan ko siya. Edgar, wag ka muna pumunta rito. At ubusin natin. No? Sige. Anyway, sa babae at saka sa lalaki, alin ang mataas na percentage ng mga nagkukumit ng suicide? Ang babae kasi, sa tingin ko, parang mahina ang loob nila na parang madaling ma-depress ba. Sa lalaki naman, parang kaya namin na harapin ang mga problema. Alin na daw ang mataas ang Okay. According to statistics, lalo na sa mga Western countries, sinasabi nga nila na ang mga males ang mas nagko-complete ng suicide. Mas maraming nag-a-attempt ng mga kababaihan, pero mas kokonti yung talagang nako-complete yung suicide. Unlike yung mga kalalakihan, pag nag-contemplate, binubuo nila talagang tinatapos. Oo. Kasi karaniwan it's either using gun or naghahang, mga ganon. Bibihira yung katulad sa mga kababaihan na nag-overdose o kaya nag-slash ng wrist, yung mga tipong ganon. Hindi talaga sabihin natin kasi pag nag-slash ng wrist, merong iba Oo, yung nasugatan lang. Tigil na masakit pala. Masakit, parang gano'n. At tsaka kumisan kasi parang it's one way also na pang-emotional blackmail for some. Pero yun na nga, nakakalungkot kasi pag mga kalalakihan, they complete yung ganito. Mas malakas ang loob. And then basically kung sa age bracket naman ang pag-uusapan natin, before it used to be na mas malaki yung talagang data na senior pataas. Tapos and then pag sa adults, meron 35 up, pero bibihira yung ngayon na nagkakaroon na ng mga datos for 18 below or even 10 below. Ganong ka bata. Ito ba'y dahilan din siguro sa kakulangan ng panahon ng isang magulang na ma-monitor yung kanyang anak? Siguro, napakalaking factor yun. Kasi kung sabihin na natin na ang isang bata ngayon, sobra ang mga pagpunta sa mga pagre-research, sa mga Google doctors nila. So it comes to a point na sila mismo nagsasabi na depressed na sila. And then once they said na depressed, sabihin, I want to undergo counseling, ganito. Ako, nung ang panahon ko, yan isang phase lang yan. Never, it's not a phase. It's even, sabihin na natin, ang hirap pag nagko-contemplate ka ng ganito and nobody acknowledges or validate kung ano yung nararamdaman. Once na nangyari ito, baka yung possibility na from just a simple anxiety, mag-escalate to depression. And once nag-escalate sa depression and they felt so hopeless, pwede na talaga nilang ituloy dito sa ganito. Kasi ultimate goal nga ng depression is to commit suicide. Yung culture, katulad ng bansa natin, mayroon bang pagkakaiba yan doon sa culture ng Western world sa pag-commit ng suicide? I was thinking kasi kung sa Pilipinas baka mas spiritual ang tao dito, or yung weather ba nakaka-apekto rin yan? Basically sa abroad, kasi meron tayong tinatawag na seasonal affective disorder. Ang seasonal affective disorder, every time na mag-winter, especially from yung mga UK, yung mga matitindi na sobrang malalamig na bansa, ang tendency talagang yung seasonal affective disorder, napaka-depressing para sa kanila yon. Yun yung time na mas maraming nag-a-attempt. Okay, pero dito sa atin, syempre wala naman tayong winter. Affected naman yung mga tao na seasonal affective disorder during summer. Kasi bakasyon, walang ginagawa, mas doon nagkakaroon ng mga ideya na, syempre, mas boredom. in love, tapos nagkakaroon ng breakups, yung mga ganon. I was thinking yung mga bansa na may mga winter, naranasan ko rin na makapunta dun sa mga bansang may winter. Totoo talaga na kapag winter, confined ka sa bahay mo, hindi ka masyado makalabas.
limited ang mga movements mo. There is boredom. There's Totoo yan, boredom. totoo yan, At saka Dr. yung mood, iba ang mood no? Kaya yung sinasabi na bipolar 2 disorder wherein mas matindi yung depression, parang it's a normal thing for them na hindi katulad sa atin na magdinig mong bipolar, stigmatize ka agad. Sa kanila kasi parang automatic na yon na yung environment mismo talagang nag-create ng ganitong klaseng kondisyon. Dito sa Pilipinas, doktora, common na ba ngayon sa atin? Kasi nung mga panahon namin, nung araw, kabataan namin, pag sinabing papatingin sa psychiatrist or psychologist, parang iba ang tingin ng tao, may tuliling to taon to. Parang may stigma. Ngayon ba may pagbabago na yan sa atin sa bansa? Siguro ngayon sa mga kabataan from Gen Z, Gen X at saka yung mga millennials or even yung Alpha Gen, mas alam nila na kung ano ang pwedeng maging tulong ng isang mental health professional. Unfortunately, pero kung may mga magulang kayo na talagang traditional at saka sabihin na natin napaka-toxic pa rin ang dating, hindi pa rin naniniwala sa mga psychiatrists or sa mga psychologists. Talaga? So they even go to the result na baka sabihin na saniban yan, na possess yan, o kaya naman it even parang umaabot sa magtatawas pa rin yung mga ganon. Oo, meron pa. Oo, kaya kumisan pag dumating sa amin na talagang akala mo last resort, sasabihin namin, ma'am, ano ba pinainom nung manggagamot dyan? Kasi kumisan umaabot sila na may pinapainom. Sana kung sabihin mo tubig lang na binditado, parang ganon. Pero kasi iba kasi 'di ba? Kung ano yung May mga concoction. may mga concoction na talagang it will turn out na mas lalong nasisiraan. But I just want to make this clear, on the part of the church, sa mga exorcist, hindi po sila nag-e-exorcise kaagad ng tao. Totoo yun. Oo, Totoo dadaan yan. muna yung kina doktora, dadaan muna psychiatrist, psychologist, kukuha muna yun ng pananaw ng mga paham dito sa emosyon, sa psychological chumachenes, Totoo yun. bago harapin ng Yes, ng totoo yan, exorcist. totoo yan. Kasi alam mo, Dr. Love, di ba sinasabi nga, there's a thin line between possession and insanity. And then, syempre, from us, from our point of view, makikita mo naman yung difference eh. Oo. Kasi yung iba, lalo na they undergo medication. However, yung iba, umaabot sa punto na naka-medication na, pero walang epekto yung medication. Oo. So, doon na tayo nag-iisip That could possibly be possession. Yes, possession. Oo. In fact, pag may nagwawala, parehas, sinasabi nila parang yan, parang sinaniban ng 7 demonyo, di ba? Oo, Parang ganun oo. pag nagwawala. However, ang isang mental patient, Malakas. halimbawa, pag nagmalakas na ganun, pero halimbawa may gamit siya, may cellphone siya, sisigaw pa rin yan, cellphone ko, bumagsak. Oo. Pero ang somebody possessed, wala siyang pakialam. Oo. So, dun mo makikita. At saka iba yung strength. Iba yung strength. Napansin ko kasi, meron kami isang particular patient na medyo natakot din kami talaga before. Nakatali siya, naka-restrain siya. And she was able to pull yung molar niya. Buong ganon. Talaga tapos Sa kamay lang niya? Oo, sa kamay lang niya. Sabi namin, naku, iba na to. Talagang nagdadasal kami noon. oo. So na parang, sabi ko, hindi yata kaya na Apostles' Creed, Nicene Creed na, sabi ko ganon. Oo. Talagang, yung lahat na yung kasi sabi namin, Doc, sabi namin doon sa psychiatrist, ayaw hong talaban, 3 injection na po yung binibigay, ayaw pa rin. Oo. Tapos- Possibly ano na yan. Oo, yun na doon possessed. kami medyo. Tsaka, siguro nagtataka rin kami, Dr. Love, alam mo, pagdating sa ganyan, kahit anong ligo, ang baho. Ay, oo. Ayun, yan yung isang Yan ang mga signs mistakes. naman ng spiritual warfare, di ba? Yes, talagang ganun. Pero ano mga signs ang dapat naming bantayan, doktora? Ano mga signs ang dapat naming bantayan sa isang taong nagko-contemplate na mag-suicide? Okay, siguro unang-una, no, pagdating sa ganyan, wag matakot ka, hindi naman kayo matakot, pero ang punto natin, pag alam nyo na sobrang tahimik yung anak mo, Na hindi naman dating ganyan. na hindi ganyan, or kaya naman ever since na sinasabi introvert, hindi ganyang kalambing, hindi po pwede yun eh, kailangan talaga kinakausap. So ang punto dito, mas sana magkaroon ng pagkakataon na i-monitor natin bakit yung anak natin masyadong tahimik. Is it possible na nagiging biktima na ba to ng bullying? Oo. Or kaya naman kung hindi, cyberbullying kasi palaging naka-engage lang sa mga gadgets Right. nila. And then second, nakakagulat dahil kasi ito lang recent, I think this was 2 days ago, na merong isang 17-year-old na babae from Bicol na nagpasagasa sa tren. Ooh.
dahil lang sa gusto niyang bumalik sana si boyfriend pero hindi na ayaw na ng boyfriend. Tapos nasa loob lang ng kwarto, akala nila tahimik lang. So yun may mga signs So na. signs of depression na yun. Yeah, oo. Ang problema, akala nila sobra lang na tahimik. Hindi po pwede pag tahimik lang. Hindi kumakain, yung mga ganyan. Mga sinyalis na po yan eh. Oo. And at the same time, alam niyo, magugulat kayo, iba ayaw talaga maligo. Really? Oh, hygiene ang unang affected dyan na parang ayaw nilang maligo, tahimik lang sila. Tapos at the same time, meron ding mga pagkakataon na loss of interest sa lahat ng dating gawain. Ayaw nang pumasok sa school, ayaw magtrabaho. Ayaw makapagkwentuhan. Oo, ganon. Magkukonfine lang sa kwarto. So sana pag yung mga ganyan, medyo kausapin nyo na kahit na ayaw kayong sagutin, monitorin nyo na Oo. bakit nagkukulong. Naku, iha, hindi pa pwede magkulong. Ayoko may mangyari sa'yo. Sabihin mo na straight siguro yung Oo. ganon. Sabi niya, hindi, wala naman akong gagawin. Maski na, sabi ko, alam mo na kung meron ka naman talagang naiisip man lang na hindi maganda, nandito kami. Oo. Parang ganon. Hindi yung parang, yung magagalit ka pa. Hindi. Oo. Pagdating sa ganyan, siguro, mas lalong magsha-shut off yung tao. Siguro yung parang confirmation or affirmation na nandito kami, we are willing to listen to you. Oh, totoo Kahit walang yun. kwenta yung sasabihin mo, Oo. we're willing to listen. Kung minsan nga magulat ka na kasi baka hindi ko makain, sabi niya, anak, gusto mo favorite food mo, bilhin natin. O kaya naman, iluluto kita. Oo. O kaya pag yung ganyan, isama mo. Kahit ba sabihin mo, maglakad-lakad lang. Remember, when you talk of sunshine, hindi ko sinasabing ibilad nyo yung sarili nyo para magka-sunburn. Pero sunshine per se helps an individual na mag-stimulate yung tinatawag natin mga happy hormones from oxytocin, tapos yung mga ganyan, pati yung pheromones, yung sinasabi natin Oo. kanina, Dr. Love, na panggayuma, yung Panggayuma, oo. yung sweat, yung body fluids na yan, nakakatulong yan para ma-stimulate yung happy hormones At saka natin. pag lumabas siya ng kwarto niya at nakita niyo yung kapaligiran, madadivert yung kanyang atensyon. Totoo, totoo yan. And to find out that someone is willing to listen to you, kung ano man yung nasa isip mo, pwede mo ikwento sa kanya, makikinig talaga siya, mahalaga yun. Totoo yun. At saka sana pag halimbawa umiiyak, huwag niyong patigilin muna. Kasi baka sabihin ganun, you will be alright. Hindi. Let her Oo, cry. Hindi pa pwede sabihin na she will be alright. Hindi nga siya alright eh. Oo. So, hayaan mo lang na ganito. Tapos, o kaya yung magsasabi ka na sobrang positive. Kasi, alam mong napaka-negative na siya eh. Oo. So, ang sasabihin lang natin, what can I do for you? Oo. Hindi mo pa pwede sabihin na, everything will be alright. Alam mo, Hindi nga alright. hindi pa pwede sabihin mo doon na during the time na naiiyak siya when God closes, yung magko-quotation ka. Wala yan! Wala yun. Hindi pakikinggan yan. Hindi. Mas Oo. sasabihin natin, anong gusto mo mangyari? Gusto mo ba? Kasi, alam mo, wala naman akong alam sa ganyan, sa psychology. Gusto mo ba maghahanap ako ng mental health professional na Oo. tutulong sa atin? Sasamahan kita. Oo. Tipong ganon. Oo. And natutuwa ako itong mga panahon na ito, ang Pilipino ay aware na sa mga existence ng mga professional na katulad nyo. Yun ang maganda. Kasi kahit papaano, meron kaming lalo na kung ang isang tao may advocacy about mental health awareness, na nagkakaroon din sila ng mga programa about mga psychological interventions na wherein ang common tao nag-a-attend ng mga gantong seminar where para sa ganon, kung meron man silang makasalubong, meron silang matutulungan for that matter. Oo, In tama. fact, di ba naalala mo, Dr. Love, sa face-to-face, pag sinasabi nga namin, if you have a mental health issue tapos kailangan nyo ng medication, swerte na lang talaga ang Quezon City kasi they have provisions for sabihin natin, medications for mental Oo, health. talaga meron silang mga budget para doon. Oo, kaya talagang nakakakuha yung mga tao ng libre Oo. for that. Hindi lahat ng syudad ay gano'n. Kay Mayor Joy, maraming salamat sa inyo sa pagsuporta nyo. Now, doon sa mga sitwasyon sa katulad na ganito, for example, may namatay na mahal sa buhay, merong mga tao na madaling makarecover. Meron akong nakausap na isang tao na nagtatanong sa akin, sabi niya, masyado raw ang depression niya because namatay yung nanay niya, namatay yung tatay niya, and nalulungkot siya. Palagi siya nalulungkot at napapaiyak pa siya. Sabi ko, would you believe my mother died in 2000, 23 years ago, pag naikukwento ko yung nanay ko, umiiyak pa rin ako. You know, dumarating talaga yun. At Doc, merong stages dito, no, dun sa
depression is one of those stages. Meron pang anger yata dyan, di ba? Yeah. We start with denial. Ano itong mga stages na pwedeng makita ng tao kapag ang kamag-anak mo halimbawa dumadaan sa ganyan? Ito yung tinatawag na stages of grief. Oo. So first is start with yung denial. Siyempre, unang-una hindi mo matanggap Oo. yung sitwasyon. And then you start questioning God. Yes. Bakit ganon? Ba't ganyan? Sa nagagalit ka? Oo. And then, eventually, pag naisip mo na, dun pa palang nagsisink in na talagang mag-start yung acceptance. Dun ka palang, once na you accept, that's the time na dun palang darating yung bereavement. At saka, mag-move on ka. Pero Sometimes you don't let go. Remember, you can move on, pero hindi ka nagle-let go pa rin. Kaya Oo. ang tendency, palagi na lang nakastack ka doon na Mabigat pa rin. mabigat pa rin Oo. sa'yo. Kasi sasabihin mo, move on lang dahil kasi nakakapagtrabaho ka, kasi kailangan mo talagang kumita dahil kasi nawala yung loved ones mo. Dahil kung hindi, hindi kayo mabubuhay, parang ganon. Pero for you to be able to let go of the situation, napakatagal. Oo. It's a healing process. Remember, kaya tayo dito sa Pilipinas, meron tayong tinatawag na babang luksa. Kasi sa atin, parang isang taon tayo na nagdadalamhati. And then after that, siguro naman yung 1 year na yon makakatulong para maka-move on ka na Oo. and let go. Hindi katulad sa mga Chinese, may tradition sila na ang kanilang pagdadalamhati 2 years. Oo. Para sabihin na normal pa rin pag nagkaroon ka ng depressive episode. At magandang tulong yun, doktora, kasi kung sa atin, halimbawa, sa mga Pilipino, 1 year may babang luksa. Parang na-anticipate mo na that before that time comes, bago dumating yung anniversary ng kamatayan niya, naka-ready na ako na to let go. Di ba? So hindi mo pa pwede sabihin na, oy, ano yan, may major depressive disorder yan, o may Oo. depression yan. Hindi. Kasi it's a normal situation for us Filipinos na 1 year yung binibigay sa ating, sabihin natin, time frame Oo. para makapag-move on sa mga Oo. ganyan. Psychologically, malaking tulong din yun, di ba? Yes. Naihahanda ka. Oo, naihahanda talaga. And Oo. one thing, pagdating sa ganyang pagkakataon, hindi mo pa pwedeng sabihin na may sira yan. Yung mga ganun. Oo. Kung bakit iyak ng iyak ting pumupunta ng sementeryo. Totoo. Ganun. Pero hindi natin pwedeng masabing, ang grieving period niyan, kinakailangan mga 30 days lang. Hindi Ay, pwedeng hindi. ganoon. Oo. May kanya-kanya. Depende sa tao, no? Totoo yan. Merong iba na gusto lang, they wanted to keep themselves busy para sa ganun distraction technique ang tawag doon. Oo. Pero deep inside, hindi pa rin. Oo. Hindi pa rin nila nagagawa yung talagang supposed to be Ma-accept. na yung step na process of healing. Yun. Well, tanong dito, gaano daw kahirap mag-handle ng suicide cases? Parang, hindi ka ba, kung natuloy, halimbawa, nag-suicide yung kausap mo, yung binabantayan mo, hindi ka ba, don't you feel guilty about it? Parang kulang ka. Siguro pagdating sa ganyan, siguro mas dapat nating intindihin, hindi na yung pag-handle ng suicide cases dahil kasi gusto nila yon, yung pamilya na naulila ang talagang bibigyan natin ng tulong dito. Dahil kasi may mga pagkakataon na they felt guilty of what happened. Na Oo. all throughout their lives, ang sisisihin nila, kaya nagpakamatay yung loved ones nila, sila ang dahilan. Hindi nila natulungan, hindi nila na-monitor. And kumisan, yun yung malaking factor na traumatic for them. At the same time, yung bang hindi ka makamove on, na depressive ka na lang all throughout. So, Oo. ikaw yung mismong tao na naiwan niya ang pwede magkaroon ng mga psychological problems or mental health issues for reasons na sila yung naka-experience ng loss. Not only a loss, but because of the fact na how this person lost somebody due to suicide. Doktora, yung bang suicidal tendencies ay minamana? Kaya namamana ang suicidal tendencies kasi meron tayong tinatawag na genetic predisposition for depression. When you talk of people, halimbawa sa mother side mo or sa father side mo, may na-depressed dyan or merong nagkaroon ng mental health issue, hindi ko sinasabi na talagang kayo ay magiging ganon. Pero 25% meron kayong predisposition. So, Oo. pag na-trigger yon, yung possibility na talagang magawa yun, pwedeng mangyari. Kaya tayo, ingat tayo pagdating sa ganyan. Kaya, pangit man ho
na tanungin, pero mas maigi na malaman yung history nyo Dapat, para sa ganun oo. ma-prevention. Oo. Remember, suicide is preventable. Ang problema lang kasi hindi natin alam kung paano ma-monitor ito. Oo. At sa akin naman, ang mahalaga dito, yung foundation ng faith natin, magsisimula yan sa bahay sa turo ng mga magulang natin, ang ating community. Mahalaga yung alam natin na mapagkakatiwalaan natin ang Panginoon na hindi tayo iiwanan sa mga panahon ng kadiliman ng buhay natin. Nandiyan siya, no? Malaking factor yun, Dr. Lab, kasi pagdating sa ganyan, when you talk of spirituality, ang iniisip natin, mismo mga magulang natin, tinuruan tayo ng values natin na hindi dapat solusyon yung pagkitil ng buhay. Oo, tama. It's more of yung sabihin natin, pag mayroong problema, meron tayong solusyon at hindi pa pwede na yung pagpatiwakal ang option pagdating sa ganyang It is pagkakataon. never a solution. It cannot even be yung sabihin natin mas makakatulong at maiibsan yung problema mo bilang ikaw yung tao. Kasi alam naman natin na siguro kung kahit naman po siguro sa ang relihiyon nagsasabi thou shall not kill. Oo, totoo yan. Lalo na especially kung sarili mo yung kinitilan mo ng buhay, Oo. mas malaki yung factor yon. That's right. I cannot consider the fact na ang suicide is a selfish motive kasi baka sabihin nila palaging ganyan na lang sinasabi ng ibang tao. Hindi po. Hindi siya selfish motive. Pero tignan nyo na lang po kung ano ang magiging kahinatnan ng pamilya mo kung ginawa mo yun. Oo. So doon kayo mag-iisip kung anong mangyayari. Kayo ba, syempre, tinapos na yung buhay nyo kasi gusto niyo yan. Oo. Pero yung problema, mas lumaki po. Di ba? Okay. Well, baka may mga nakikinig sa atin ngayon na concerned dito sa mga issues na ito, Doktora, at kailangan nila ng makakausap hinggil dito. Paano kanila maaaring ma-contact and saan sila po pwedeng magpunta sa clinic niyo? Okay. Meron po kaming Facebook page. Ito yung The Clinic of the Holy Spirit. Tandaan nyo, merong The Clinic of the Holy Spirit kasi merong isang Clinic of the Holy Spirit lang. Okay. That is in Marikina. Pero Oo. kami inauna, 45 years na po kami. Sa Quezon City. Sa Quezon City, opo. So, ang number po namin is 09 tapos 47-15361. Yun po yung number namin. Pero alam ko, yung iba ayaw pong tumawag. Mas gugustuhin po nila dun sa inbox. Magtatanong sila ng problema. Huwag po kayo mag-alala. Gagawan po namin ng paraan na ako naman ho ang sumasagot dun. Wala hong iba. So, rest assured kung it is something confidential, tayo lang ho talaga nakakapag-usap. But they can directly go to your clinic sa Quezon City. Yes. We have our psychiatrist comes there, MWF, for yung outpatient po. 9:30 ng umaga po ang start noon hanggang kumisan 12 o'clock. Depende po. And then for Saturdays naman, meron din, alam niyo yun, Oo, di ba? oo. Si Dr. Soriano, na-meet niyo na siya. Oo. Every Saturday naman siya nandun sa atin. Siya po ay isang former Philippine Psychiatric Association President. So Oo. magaling din po talaga Yes, yun. yes. Maraming salamat, Doktora, at umabot tayo ng 10:54, pero napakalaking bagay po yung inyong presence dito at pagbibigay ng informasyon sa ating mga kaibigan. Si Marvin Riabad, nagpapasalamat din kay Doktora Maria Yeclopena ng San Pedro Laguna. Maraming salamat daw sa inyong pagpunta rito. Charity Casipi, Sonia Aguilion Apante, maraming salamat po sa inyong lahat. Siyempre, Doktora, I hope to see you again. Ayaw naman. Ay, siguro, no, The Bob. soonest. Si Pinky, si Tweety, tsaka si Bunny. Alam mo naman, mga Uy, regular. alam mo, mag-guest ko rito si Direk Frank. Nakita ko yun. Nakita ko yun. Ang galing kumanta. Pinakanta ko siya rito talaga. Dalawang kanta ang husay. Siguro dapat yung tatlo nating ma-refer minsan. Oo, maisama natin dito. Oo, no? mga magagaling Oo. din yun. At Para yung hindi mo napanood, mapanood mo. At saka hindi na ako ma-depress na hindi kami nakikita ng trio tagapayo. Kaya nga sabi ko kay attorney, kay gagawan. Mag-guest siya. Tapos sabay Tatlo ka. tayo. Sige. Thank you very much, Doktora. Maraming salamat Ay, sa'yo. maraming salamat din, Dr. Love. And syempre, Jake, salamat din sa pag-imbita at pinilit mo akong mag-live dito pero nagustuhan ko siya and it is something parang a good experience for me dahil kasi
bihira ho na talagang gabi nakakapag ano pa rin ako. Oo. Kasi palagi hanggang afternoon may interview ng hanggang At saka 7 yung ako. gabi, dahil nagpapahinga ka na medyo namamay-pay ka na lang ganyan sa bahay. Di ba? Pero gusto ko to. Gusto ko yung gabi. Ay, una, dahil wala ng traffic pag uwi mo. Oo. Mas madali. kaya mas magandang mag-guesting sa gabi. Yun nga lang, nahiyarin kami minsan pagka masyadong malayo yung guest namin. Thank you very much. Maraming salamat. Bueno, kami po ay pansamantalang magpapaalam at magbabalik kami bukas ng alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi sa palatuntunang Dr. Love. Sana po ay naging makabuluhan ang ating isang oras at kalahati ng pagsasama sa programang ito. Sa ngalan po ng buong production staff ng Dr. Love, sa pamuno ng ating General Manager ng Nation Broadcasting Corporation, Mr. Raul de la Cruz, ang head po ng ating Programming and Production, Alvin Maanyo, ang ating Operations Manager, Ms. Cherry Baile, at ang producer po natin na very supportive, Jake Bakod, ang ating director, si Direk Sheikh Mamaril, ang radio studio technician, Rome Ortigas, ang ating ORAD operator, Mike Santillan, PA and avid operator, Jairi Ann Manipon. Ito po naman ang inyong lingkod, Brother June Banaag, OP, pansamantalang nagpapaalam. Magandang gabi. Maraming salamat. Shalom Aleichem.